Good evening everyone. My name is Christine Jane P. Bacong and our topic for today is Chapter 11, Cover and Undercover. So, what is cover? Ang cover daw po ay isang paraan ng isang tao, isang grupo, or mga organisasyon para maitago ang kanilang tunay na ginagawa at kung sino talaga sila. Isa rin daw po itong strategy ng mga organization ng mga kapulisan para mahuli yung mga kriminal sa pamamagitan ng hindi nila alam kung sino talaga yung nasa investigasyon. So, number 2, several function of cover. Offensive. Ito daw po ay isang way para makalapit ang isang agent para makakuha ng impormasyon sa gagawing operasyon ng mga kriminal. And number 2, defensive. Ito naman daw po ay para maiwasan ng pagkakadiskubre sa kanilang mga plano o sa kanilang operation agent ng intelligence collection agencies. So, dito naman tayo sa various nature of cover. Kapag sinabi ng there is witting or unwitting exposure, ito naman daw po yung mga pagkakabunyag or hindi pagkakabunyag ng mga kasamahan mo. So, example, nasa isa kang operation, ang cover mo ay bilang isang tindero. So, pag may mga nakakilala sa'yo doon, hindi nila alam na nagpapanggap ka pala, pero naka-uniforme ka. Number 2, any cover that is subject to close scrutiny for an extended period or time were probably compromised. So, kapag ang isang cover ng isang tao ay paulit-ulit, halimbawa sa isang lugar, nag-iimbestiga kayo tapos yung cover mo is palagi na lang tambay o kaya tindero, maaring makakahalata yung mga taong nakapaligid sa iyo. Number 2, dapat kung ang isang cover ay para sa kanya is sapat na yung pagpapanggap niya, pero sa mga nakapaligid sa kanya mahalata pa rin, lalo na sa mga taong observant. Number 4, dapat daw po ang isang cover ay mag-provide ng cover sa isang undercover agent para daw po magawa niya ng paraan at maayos yung kanyang trabaho. Dito naman tayo sa broad concepts of cover. Number 1, cover for status. Kapag sinabi po natin cover for status, ito daw po yung isang strategy ng isang cover agent. Ang kanyang trabaho ay itatago niya sa pamamagitan ng pagpapanggap. For example, example na lang dito natin ang probinsyano, si Coco Martin. Isa siyang pulis, and then ang cover niya dun sa investigasyon na yon para makapasok siya sa isang kuta ng mga kriminal. Nagpanggap siya bilang si Paloma, or which is babae siya sa bar na yon. Kaya nakakuha siya ng mga impormasyon para mahuli nila yung tunay na kriminal. Number 2, cover for action. Kapag sinabi naman natin na cover for action, ito yung pagtatago natin sa likod ng maskara. For example, sa isang lugar, magpapanggap ka na pulis ka, pero yung pagpapanggap mo bilang tendero ka lang or tambay para makakuha ka ng impormasyon sa mga kuta ng mga kriminal. Number 3, natural cover. Kapag sinabi naman natin na natural cover, ito na yung nature mo. For example, matagal ka, isa kang pulis ngayon, tapos dati matagal ka nang naging construction worker. So, ang magiging cover mo ay isang magiging construction worker ka. Hindi ka na mahihirapan na aralin pa yung mga galaw or kilos ng mga construction kasi yun na yung natural na trabaho mo dati. Then, number 5, official cover. Ito naman yung mga cover na under sila ng government. Meron silang protection kung sakali mang mabisto sila. Number 6, non-official cover. Kapag sinabi naman natin na non-official cover, ito yung wala silang, madaling salita, wala silang connection sa kahit anong gobyerno, public man or private. Kaya kapag nahuli sila, mahihirapan sila na may yung kaso. Number 7, artificial cover. So, kapag sinabi natin na artificial cover, ito naman yung lahat ng pagpapanggap natin ay nakaano sa papel. For example, na
gawa-gawa yung pangalan, gawa-gawa yung mga dokumento at saka mga ID na ginagamit mo sa cover. So, dito naman po tayo sa requirement for cover. Number 1, it must provided freedom of movement. Dapat daw po hindi ka dapat mahirapang gumalaw or kung saan mo man gusto pumunta ay kailangan mong gawin. Number 2, it must be protected the investigator from compromise. Dapat daw protektado ka para hindi ka mabisto. Dapat hindi ka mahalata sa mga kilos na sinasagawa mo. Then number 3, it must be consistent with the social status of the target personalities. Dapat daw po ay bagay sa estado ng buhay mo. For example, kung yung iniimbestigahan nyo is kung mayaman yung iniimbestigahan nyo, dapat yung pagpapanggap mo or pagbabalit kayo mo isa ka ring mayaman or magmukhang may kaya. Then number 4, it must be provided adequate leisure time. Dapat ay may sapat ka na oras para makapagpahinga or para makapagplano ng mga susunod na hakbang mo na gagawin. Then number 5, it must be sufficiently flexible to meet changes in the situation. Dapat daw ay madali mo itong baguhin. Dapat kung sakaling mabisto ka, dapat may kaagad ka na solusyon para magbago ng sitwasyon. Number 6, it must be consistent with the financial resources available to the investigation. Dapat daw sapat yung pera mo na hindi ka dapat gumastos ng sobra-sobra na para lang sa magmukha kang mayaman. For example, dapat kung ano lang yung kayang gastusan ng pera mo, yun lang yung iaano mo na cover. Dito naman tayo sa different types of cover. Number 1, natural cover. Pag sinabi po natin na natural cover, ito daw po ay isang likas na pagpapanggap. Ito daw po ay ginagamit ng totoong buhay at kung pagkatao mo para makapagpanggap sa isang operasyon. Number 2, artificial cover. Ito yung isang gawa-gawang pagpapanggap. Dito, imbento lahat ng tungkol sa'yo, kwento mo, at lahat ng mga pangalan mo, ID mo, at saka mga detalye na para magmukhang tunay sa operasyon. Number 3, cover within a cover. Ito ay pagpapanggap sa loob ng pagpapanggap. Ito ay sa madaling kasabihan, ito ay sinasabi natin na ito yung halimbawa plan B, halimbawa nabisto ka ng plan A mo, dapat meron kang nakahanda na plan B. Number 4, multiple cover. Ito yung maraming pagpapanggap. For example, sa umaga, isa kang estudyante, tapos sa tanghali, isa kang tindero, tapos sa gabi, isa kang tambay lang. Dito naman tayo sa numerous hazards to cover. Number 1, ito daw po yung mga taong hindi direktang kalaban pero sila po yung mga nakakasagabal sa operasyon ninyo. Example po dito yung mga cigarette vendors, tricycle drivers, and maintenance. Number 2, ito naman daw po yung mga kakampi na hindi alam yung plano. Ito po yung mga kasama mo sa trabaho na hindi nila alam kung ano yung cover mo sa isang operasyon. Number 3, ito naman po yung mga tunay na mga kalaban ninyo, yung mga aktibong kalaban na sumisira sa operasyon ninyo. So, dito naman tayo sa sunod ng what is organizational cover. So, kapag sinabi po natin na organizational cover, ito daw po ay isang ginagawa ng mga kapulisan natin na ang isang buong buhay nila ay isang gawang-gawa lang. Ginagamit ito ng mga tao para magpanggap para sa isang lihim na operasyon. For example, isang pulis na nagpapanggap na tendero sa isang palengke para mahuli or makakuha siya ng impormasyon sa mga nagtitinda ng mga illegal drugs. Sa palengke na yun, ang organizational cover niya ay pagiging tendero. Kompleto siya sa papeles, sa ID, at marami din siyang kakilala dun sa lugar na yun na dati din naman siya naging tendero. Kaya hindi mahalata kung ano yung operasyon na ginagawa nila. Naman tayo sa objectives of organizational cover. Number 1, to camouflage and protect operational personnel and their activities. Dapat daw po ay itago at protektahan ng mga operational personnel ang mga agent na sa kanilang ginagawa, lalo na po yung identity nila para hindi maapektuhan. Number 2, to protect the vital installation in which clandestine activities are based. Dapat daw po ay protektado yung mahalagang lugar kung saan sinasagawa yung mga lihim na operasyon ng mga isang agent. Guidelines to organizational cover. The guidelines to organizational cover are the following. Number 1,
Organizational cover must appear to produce something same time. Dapat daw po yung isang organizational cover ay hindi lang dapat isa lang yung trabaho niya. Dapat may mga activities, projects din po siya para walang maghinala. Cover should be devoted to the mission. Dapat daw po ang isang cover ay dapat devoted daw po siya sa trabaho niya. Dapat may malinaw na layunin at mission po siya. And then, number 4, start with small organizational cover and provide room for expansion as it continues to grow. Dapat daw po ay magsimula sa maliit ang isang organizational cover at dapat daw po nitong pagplanuang mabuti para lumago. Tayo sa guidelines, cover is compromise. In the case, the cover compromise, the following must be observed. Number 1, move out immediately. Dapat daw po wag na kayong magtagal sa lugar kung saan nabisto. Dapat daw po ay lumipat kaagad. Number 2, start new facility for operations and develop it. Dapat daw po ay maghanap ng bagong lugar kung saan magsisimula ulit or bagong base ng inyong operation. Number 2, build entire new cover. Dapat daw po ay gumawa daw po kayo ng panibagong operasyon or panibagong pagpapanggap para sa susunod ninyong operasyon. Number 4, use circuitous route and provide careful counter surveillance. Dumaan daw po kayo sa mga malalayong lugar para wala daw pong makasunod sa inyo na nakakaalam ng plano ninyo. Number 5, be patient, build slowly and carefully. Dapat daw po ay magplano kayo ng mabuti para sa mga susunod na hakbang na gagawin nyo. Dapat hindi daw po magmadali. And then, however, if organizational cover is compromised, here are some of the things to be considered. 1, make a physical move or relocation. Number 2, start facility for old operation and let it grow. 3, use new personnel. 4, let old personnel remain in place. 5, build entirely new cover identity. The concept of undercover operation. Ito daw po ay mahalaga lalo na sa panahon natin ngayon. Ito ay ginagamit ng ating mga kapulisan upang mapadali ang pagkuha ng impormasyon at sapat na ebidensya para sa mga kaso na kanilang hinahawakan. For example, ang pinaka-prone dito ay yung buy-bust operation, kung saan nagpapanggap sila na bibili ng illegal na droga para mahuli ang isang kriminal o nagbebenta ng illegal drugs. Thank you for watching.